Ayan, ituloy natin para hindi tayo masyado maano sa pagbibideo kaya naputol kanina. Para may describe natin yung farming system. So, tandaan yung keyword natin, holistic yung approach. System. Parang sa isang tao o sa isang iba tayo may digestive system. O, anong kasama sa digestive system? Several organs. Ano ba yung gusto ma-attain ng digestive system? May digest yung food natin. Siyempre, dadaan sa mouth, then lalabas excretory system na pala yun. Pero alam ko kasama rin yung sa digestive system. So, lahat yon nagtutulong-tulong yung mga different organs na yon para ma-attain yung goal ng digestive system, and that is to digest the food that we eat so that the body can absorb and utilize it. So yun ang system. So parang ganito rin pag sinabi lang farming, mas mababaw yon, meaning dinidescribe lang natin yung mga kung paano ginagawa yung pagtatanim, etc. But when we say farming system, the whole system that affects or kung paano natin ma-attain yung ating goal na kumita, dinidescribe na ngayon natin sa farming system. Kumbaga, sabi nga dito sa inyong definition dito, it transcends individual farm boundaries. Ano ba yung farm boundaries? O ito, nakita nyo, itong mga bakod na to, ito yung physical farm boundaries. O yung sa langit na yan, pag lumagpas ka dyan, nalalagpasan mo na rin yung farm boundary mo. Pero, yung kabila nitong farm na to, itong lagpas ng bakod na to, makakaapekto yan later on dito sa pipino. Paano? Isang practical na 'di ba? Paglagpas diyan sa bakod na yan, sa farm boundary na yan, andito yung kalsada. Paano mapupuntahan yang patolahan yun na yan kung walang kalsada na ganito? Kumbaga, hindi lang tayo nakafocus dito sa mismong taniman na to, kundi yung sa kalahatan. Kumbaga, yung buong sistema kung paano natin pinagsasama-sama lahat ng mga yan para ma-attain natin yung goal natin na kumita. Okay, so dito sa next page, wala tayong table. Meron dito mga production practices sa farming system. Ito yung mga ginagawa natin sa isang farming system. Una, meron tayong monocropping, crop rotation, crop rotation, intercropping, multiple cropping, multi-story farming system or farming, and hilly based farming system, at yung last yung integrated farming system. Sorry sa camera. Okay, unahin natin monocropping. Ano ba yung monocropping? Isa lang daw yung tinatanim natin annually sa same na lugar. Mamaya babalikan natin yung i-zoom ko alam ng BISA 1-4 ito. Ayan. Kung ang i-describe lang natin doon sa talungan na yon, halimbawa yun yung kumbaga consider natin ang household doon or nagmamanage nga doon ay yung dashboard na laboratory na yon. Tapos yun lang yung parsela ng lupa nila, yung mga naka-block doon. Monocropping ang tawag diyan. Kasi isa lang yung tanim nila. Pero talong, which is talong. Pero actually, kung magiging technical tayo doon, baka magtanong, kasi rin sabi diyan annually yung susunod bang itatanim diyan, talong pa rin. Hindi na natin masisigurado, pero just to give you an example, dahil ngayon isa lang yung nakatanim, yan, talong, yung monocropping. Pero para medyo mas talagang makita natin monocropping, ayun, i-zoom ko kung pupunta kayo doon sa yan, yung hindi ko pupunta, mainit doon sa palayan, yan ang talagang example natin na monocropping, at yan yung talaga a very common example natin na monocropping, palay. Kasi continuous yan, palay ang tinatanim dyan, hindi sinusundan ng iba pang mga crops. So yan ang monocropping. Kaya ang tawag dan ay rice, syempre dahil palay rice production or palay production. Kung yan naman ay mais all throughout the year on the same land, tawag dito corn production or corn farming.
So, yan, farming system pa rin yan. Production practice yan sa farming system. Kung i-consider na nga natin, i-consider ako, i-consider tong kalsada na to, i-consider yung weather, i-consider ko ano yung tinanim kong ano yung variety, yung irrigation, yung mga technologies, yung lahat, kung i-consider na nga natin lahat, at holistic na nga pinag-uusapan natin, just to attain yung goal natin na kumita tayo dyan sa panakikita. Actually napupunta nyo naman yan, yung palayan na yan. Yan ang farming system na ang pinapractice ay monocropping. Okay, so balik tayo dito. Crop rotation. Ano naman yung crop rotation? Ito, masasabi natin tong crop rotation kasi sabi dito, growing different crops in a definite order of succession on the same land. Halimbawa itong nakikita niyan, yung patolahan na yan. Ito, ayun na lang, yung pala, yung dulo. Ayan, yung dulo na yan, nalalantang talong na actually yan. Nung nakaraan, di talong nakatanim dyan. Finger pepper. At ito rin yata, kung na maalala, parang okra yata nakatanim dyan dyan sa kinalalagyan ng patola na yan. Then yung talong din, iba nakatanim nakalan dyan. Yan, crop rotation yan. Nag-iiba-iba yung tinatanim. Ano ba yung mga advantages niyan? Meron ditong 1, 2, 3, 4, 5. Pero yung number 3 to 5, magkakaugnay yan eh. O yung 1, increase yields. Actually, kaya naman nagkaka-increase yield. Sabi kasi dito, kung ang mga combination natin ay yung cereals and forage legumes, mga ganyan. Kasi yung legume natin, kung nag-soils naman na kayo, nag-fix siya ng may nitrogen fixing bacteria yan. So may nagkakaroon ng mga residue sa soil, ng mga nitrogen na yan, yung mga nutrients na yan. So later on, gagamitin na yan ng mga susunod na crops. Yung better control of weeds, pests and diseases, yung kasing damo ng patola, damo ng talong, or damo ng ibang crops, minsan hindi yan ang damo nung ibang crop. Or yung sakit ng talong, hindi sa sakit ng patola kasi nga magkaibang pamilya sila. So kung niro-rotate mo, nabre-break mo rin yung cycle ng mga peste. Kung monocropping kasi, hindi mo mabre-break yun eh. Siyempre, di ba ang peste, mag-proliferate yan, tuloy-tuloy lang yan. Kung meron siyang habitat, or meron siyang host, or may siyang environment. Ganun din sa diseases. Kung naalala nyo pa yung disease triangle, yung host, yung environment, tsaka yung mismong pathogen, yung microorganism. So kung meron ka ng tatlo na yon, meron magkakaroon ka ng disease. So parang ito, kung ang laging environment or nandiyan lagi yung host na yun na halimbawa sa halimbawa kung kamatis yan, yung bacterial wilt. So kung kamatis pa rin sa susunod, laging andun na lang yung disease na bacterial wilt. Pero kung susundan mo ng mga ibang crops na halimbawa yung mas diverse, ibang galing sa ibang pamilya, mabre-break mo yung kanilang cycle. And then yung sa maintenance of organic matter, utilization of nutrients, katulad lang din yung sa number 1, So may inherent kasi na mga nutrients, iba-iba kasing mga halaman, iba-iba rin silang kumain ng mga nutrients or mag-process na mga mag-photosynthesize, etc. Iba-iba rin yung mga taglay nila, mga nutrients sa sistema nila. Kaya later on, pag sila namatay, iba-iba rin yung nutrients na may iiwanan nila sa lupa. And then may practices dito, pero skip ko muna sa crop rotation. Punta muna tayo sa intercropping. Ayan. Sa intercropping, sabi dito, lalakad ako kasi dito pala, bago pala ako lumakad sa intercropping, puntahan natin itong multiple cropping. Ano ba yung multiple cropping? Refers to a system of cropping in which as many crops as possible are grown on the same land within a year. So ito ba example, ito class ng multiple cropping? Yes, multiple cropping itong nakikita nyo. Kasi nakikita nyo, iba't ibang crops ang nakatanim at the same time, at the same piece of land or the same parcel of land within a year or within this time of the year.
So, para daw mas mataas yung maging productivity natin, ano. Pero ito yung mga kailangan natin tandaan dyan. Availability of irrigation water, quick maturing varieties, change from traditional methods, then yung sa use ng fertilizer and pest control. Actually, ito. So, ngayon matututunan nyo to. Availability of irrigation water during the dry months of the year. So, nakita natin, wala, kinat na ang Pantabangan. Yung daloy sa Pantabangan Dam. So, ngayon, hirap na hirap kayong diligan ngayon itong mga crops nyo. Yan ang problema sa multiple cropping. Kasi, iba't ibang crops, iba-iba rin yung kanilang water requirement. Merong, at kuminsan din, pag long duration yan, syempre, patuloy mo didiligan. Parang yung talong ba yan, yung malilit na yan. Zoom natin, ano. Yan, talong. So, mas malakas sip ng tubig yan. So, ganyan din, itong mga crops na itong patolan to, lalo na kung nasa fruiting stage, ano. So, yun yung mga kailangan natin consider sa multiple cropping, yung water requirements ng iba't ibang mga crops natin. Siyempre, mas magiging yung paggamit ba natin ng tubig. Yan ang very critical yan sa multiple cropping. So ito, multiple cropping dahil multiple of crops are planted at the same place at the same time of the year or within the year. So yung relay cropping naman, doon tayo sa ikakat ko muna no class at pupunta tayo doon sa may example ng intercropping. At saka ng mamaya may pwede ko na i-discuss yung relay cropping.